Meron pong tatlong magkakaibigan na naglalaro sa bukid. At nung sila po ay napagod, sila po ay sumilong muna sa isang puno. At nung sila ay pagsilong nila dun sa puno, ay nag-usap-usap sila. Sabi nila, maghulaan tayo kung anong puno itong ating sinisilungan. So sabi ng isa, ito ay puno ng alateris. Sabi naman ng isa, mali ka, ito ay puno ng bayabas. So sabi naman ng isa, mali kayong dalawa, ang punong ito ay puno ng ubas. So nagtalo-talo sila. Sabi na, sige, ganito na lang, kung sino ang tama, sa kanya na itong punong ito, parang gano'n. Sa kanya na itong punong ito, pagmamayari mo na ito. Yan. At sa inyo na lahat to. So nag-umpisa sila magsaliksik kung ano ba talaga ang punong ito. At nung nakita nila na yung puno na yon ay may bunga, doon nila nakilala na ang puno pala talaga ay puno ng ubas. So ang ating title po this day, we are proven to be servant of God if we bear much fruit. Ulitin ko po, we are proven to be servants of God if we bear much fruit. Our study text, John chapter 15 verse 1 to 8. Basahin po natin. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, we prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and in you, as the branches cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and in him bear much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, will ask what you desire, and it shall be done for you. By this Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Kaya buksan nyo rin pala yung mga Bible, no, sa John chapter 15 verse 1 to 8. Ito kasi yung study text natin, para malaman natin ano ba talaga itong meaning na to, no po. So, tingnan muna natin to sa view ng eisegesis, no? Itong John chapter 15 verse 1 to 8, no? Kapag ang interpretation po dito ay eisegesis, ang wala nang intro ito, ang meaning talaga nito pag sa eisegesis view, ang kadalasang meaning po nila ay yung Kristiyano na nawawala ang kaligtasan. So yan po yung pinaka-meaning po talaga nila dyan sa John chapter 15 verse 1 to 8. Kasi makikita natin sa chapter 2, verse 2 and verse 8 na ang sangang hindi nagbubunga ay inaalis at pinuputol. At pagdating ng verse 6, pag hindi ka na natili, itatapon ka sa apoy. Kaya ang kanilang view po dito sa eisegesis ay kapag ikaw ay hindi na nagbubunga bilang Kristiyano, hindi ka nagbubunga ng mabuti, nawawala ang kaligtasan mo. No? Napuputol ang kaligtasan mo, pinuputol, inaalis ka. So inaalisan ka ng kaligtasan. Yun yung view no po ng eisegesis. Ngayon, pasok naman tayo sa exegesis view. No po. Pag exegesis view, so alamin muna natin verse by verse para malaman natin ano ba yung context nito, ano ba yung pinag-uusapan dito, sino ba ang kausap ng ating Panginoong Hesus dito, at para saan ba talaga ito. So unahin natin verse 1. Sa verse 1 sabi dito ni Jesus, I am the true vine and my Father is the vine dresser. So dito wala na tayong pagtatalunan dun sa vine dresser
ang vine dresser po dito or yung namamahala sa Tagalog, siya yung namamahala, siya yung nagbungkal, siya yung nagtanim, siya yung nagdilig. So siya yung tagapag-alaga, ano po. So wala na tayong pag-uusapan dito kasi ang linaw, my Father is the vine dresser. So wala nang iba kundi ang Diyos Ama. Kaya lang mapapansin natin dito sa verse 1, meron siyang binanggit dito si Jesus, ang ating Panginoon Hesus. Sabi niya gano'n, I am the true vine. Yun yung nakakapagtaka. Pwede namang sabihin ni Jesus na lang, I am the vine. No? Ako ang puno ng ubas. Kaya lang, meron siyang sinabi, I am the true vine. Bakit true vine? So basahin natin. Ano ba yung, sino ba ang vine dito? Hosea chapter 10 verse 1. Sige, pakibasa, Shem. Sige po. Ang Israel ay tulad ng puno ng ubas na mayabong at tikit sa puno ng mga tanga. Habang dumarami ang nagbunga, dumarami rin naman ang pinapalot ng altar. Habang umuunlad ang lupain, lalo niyang pinapaganda ang magiging sinasamba. Ayan. So sabi doon sa verse 1, ang Israel ay tulad ng puno ng ubas, no, na mayabong sa itik at sa bunga. So Psalms 80 verse 8. Mula sa Ehipto, ikaw ay lalabas, ay naglabas ng puno ng ubas, saka ibinanim. Lupang sa lupang dayuhan, matapos ang tao'y ro'y alayasin. So ayan, ang sino ba yung tinanim sa sa Ehipto, 'di ba? Ang Israel at inilabas. So yun yung ubas, no? So Jeremiah chapter 2 verse 21, pastor. A noble vine, a seed of highest quality. How then have you turned before me into the venerate plan of an alien vine? Isaiah chapter 5 verse 7. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and then men of Judah are his pleasant plan. He looked for justice, but behold, oppression, for righteousness, but behold, a cry for help, impending judgment for exceedance. Yan. So, tinutukoy dito ng Panginoong Hesus, ang vine pala noon ay ang Israel o ang mga Hudyo. So, sila yung tinuturing na vine at ang Diyos ang tagapag-alaga. No, so ang Panginoon ay nag-aabang lagi ng bunga o mabuting gawa doon sa mga Israelite. Kaya lang dahil nasa katigasan ng ulo ng mga Israelite, laging na lang pasaway, no, tumatalikod sa Diyos, umaalis sa Panginoon, no? Sobrang pasaway kaya hindi sila nakakapagpamunga ng mabubuting gawa. Kaya pagdating ng John chapter 15 verse 1, sinabi na ng Panginoong Hesus dito, I am the true vine, no? Sinasabi na ng Panginoong Hesus dito na Israel, dati ikaw ang vine ko, ngayon hindi na ikaw. Kasi nga hindi naman ikaw makitaan talaga ng mabubuting gawa. Kaya ang Panginoong Hesus na magmumula sa Panginoong Hesus yung vine na magbubunga ng mabuti. So ayan po yun. Kaya sabi ng Panginoon, I am the true vine. Ayan. So malinaw po dito na ang ating Panginoong Hesus, siya ang puno. At pagdating ng verse 2, sino ang mga tinutukoy na branches dito? So basahin natin, sabi sa verse 2, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. So ayan, sa verse 2, merong two kinds of branches na tinutukoy po dito. So yung isang sangang hindi namumunga at yung isang nagbubunga. So two kinds of branches, no? So ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus, ang senaryo po pala na ito, tanda po natin, no, pag nagbabasa po tayo ng Bible, wag lang tayo magbabasa doon sa verse na yon o sa chapter na yon. Basahin natin yung mga naunang verse, yung unang chapter at saka yung mga sumunod na chapter para malaman natin ano ba ang senaryo nito. So ang etong John chapter 15 verse 1 to 8, ikaligitnaan po ito ng Last Supper, no? Ito po yung kalagitnaan ng Last Supper at ito po yung before Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane, no? Nung sila po ay papunta sa Gethsemane, kung saan
asikasuhin. So, ito po yung senaryo ng John chapter 15 na papunta sila doon sa halamanan ng Gethsemane at doon ay si Jesus ay ibinabahagi niya yung salita ng Diyos sa kanyang mga disipulo. So, ang kausap ng Panginoong Hesus dito, malinaw na wala siyang ibang kausap kundi ang mga disipulo. No, meron siyang kausap dito na 11 disciple. Bakit 11 na lang? Kasi si Judas, pagtapos ng Last Supper, umalis si Judas at maghuhudas na siya. No? Si Judas ay maghuhudas na siya. No? Pupunta siya dun sa mga Romano at para ipahuli si Jesus. Kaya yung 11 disciples ang kausap ni Jesus dito. So, ang two kinds of branches, yung unang hindi nagbubunga, ang tinutukoy dito, ang nire-represent naman ni Judas ay yung mga Kristiyano na hindi naman talaga totoong Kristiyano. No, kumbaga sa loob ng church, nasa loob ng church pero hindi naman talaga Kristiyano. Nakuha po natin. So si Judas ang representative ng mga hindi talaga totoong Kristiyano o hindi talaga connected sa Diyos. Parang sumasama lang sa Diyos pero hindi naman talaga totoong connected sa Diyos. Nakuha po natin. Parang, kasi alam naman natin ang istorya ni Judas. Si Judas, alam naman natin, pera-pera lang. No po, sumama lang siya kay Jesus kasi nakikita ang gumagawa ng himala, hindi nagugutom. So, parang akala niya magkakapera, siya pa treasurer pa siya dito. Nakuha po natin. At bumagsak din siya saan? Sa pera din siya. So, doon din siya bumagsak. So, dito natin makikita na si Judas ay hindi naman talaga totoong Kristiyano. Hindi naman talaga totoong tagasunod ng Panginoon. So, siya yung tinutukoy ng verse 2 na hindi talaga namumunga dahil na hindi na konektado sa ating Panginoon. So, sa verse 2 pa rin, merong sang namang nagbubunga. At ito po yung mga 11 disciples na kailangan talaga nilang magbunga kasi nga sila ay konektado na sa ating Panginoon. So, yan po yung verse 2 po. Verse 3, sabing gano'n ng Panginoon, you are already clean because of the word which have I spoken to you. So dito, nung inaaral ko po ito, wala masyadong nakakapagpaliwanag nito, pero hindi nila nasilip na ito, na nung sinabi ni Jesus na you are already clean, no, pinahapyawan na ng Panginoon na siya ang maglilinis talaga sa ating mga kasalanan. Po, siya ang maglilinis sa atin. So kaya sabi niya, you are already clean because of the word. No, sino ba ang word natin? Sa John 1:1 sabi, di ba, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kaya si Jesus ang mag-clean talaga sa atin, maglilinis sa atin sa verse 3, no? At verse 4, sabing gano'n ng verse 4, abide in me and in you as the branches cannot bear fruit of itself unless it abides in vine, neither can you unless you abide in me. Sa verse 4, so hindi talaga tayo makakapamunga sa sarili nating kaparaanan tulad ng mga Israelita nang noon siya ay vine, hindi makapamunga talaga ng mabuting gawa. Kaya sinabi na ng Panginoon, I am the true vine, no? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, magbubunga na tayo ng mabuti. So mas malilinawin natin yan mamaya. Kaya hindi tayo makakapamunga ng sa ating sarili. Malinong sinabi, you as the branch cannot bear fruit of itself. Ayan. Kaya doon nga, sabi nga, good works are the reflection of God's work. Yan yung pinag-usapan din namin ni Pastor Justin habang kami po ay nagmumotor. Kasi napaganda ng word ng reflection, no? Ito ay reflection lamang. Yung good works natin is reflection lamang ng good works ng Panginoon, no? Wala tayong ambag talaga. So verse 5, sabi ng verse 5, I am the vine, you are the branches, he who abides in me, and in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. So pinagdiinan ulit ng Panginoon, wala talaga kayong magagawa, hindi kayo magbubunga kung kayo ay hiwalay sa akin. So pinagdiinan ng Panginoong Hesus na. And verse 6, if anyone does not abide in me, he is cast out of branches and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. So sa verse 6,
dito nagtatalo-talo rin, dalawa ng mga sindi ng view talaga dito. So yung isang view po dito, dahil nga may nakita natin dito sa Tagalog, kapag ikaw ay pinutol, itatapon ka sa apoy. So ang kadalasang interpretasyon ng iba, kapag apoy ay impyerno agad. Pero ang view dito, pwedeng apoy, pwedeng yung kaparusahan na wala sa Panginoon. Kapag wala ka sa Panginoon, talagang ang buhay, wasak-wasak, sira-sira, ganyan ang buhay. Walang kwenta, patapon, kaya nga parang itatapon mo na sa apoy. So, ganun ang buhay. Dalawa talaga ang view dyan. Eh, yung pangalawang view, kaparusahan, no, sa impyerno. So, ano man sa dalawang yung view na yon, may kaparusahan talaga kapag wala tayo sa Panginoon. May parusa talaga. Kumbaga, pag wala ka sa Diyos, hindi ka connected sa Diyos, ang buhay talaga patapon, sira-sira, magulo, hanggang ang buhay natin patungo na sa kaparusahan. Oh, so, yan po yun. And verse 7, if you abide in me and my words abide in you, will ask what you desire, and it shall be done for you. So sa verse 7, yan, verse 7 po ay may God's condition. Kapag ikaw ay nanatili sa Diyos, sabi ng Lord, you will ask what you desire. Pero mamaya pag-usapan natin na kapag tayo ay may Diyos na sa buhay, no, ito ay magmamanifest na lang sa buhay natin, na wala nang condition ng Panginoon. Verse 8, by this Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciple. So kung tayo ay nagbubunga, nag-glorified ang ating Diyos Ama. At tayo ay napatutunayan na tayo ay mga disipulo ng Panginoon. Kaya ang ating title kanina, we are proven to be servants of God if we bear much fruit. Yan po yung ating title po kanina. So yan po yung malinaw na exegesis na interpretation pagdating dito sa John chapter 15 verse 1 to 8. So hindi po talaga siya usapang kaligtasan, no? Hindi siya yung usapan na kapag ikaw ay hindi na nakakonect sa Panginoon ay mawawala ang kaligtasan mo, or kapag hindi ka tunay na Kristiyano, hindi ka nagbubunga ay mawawala ng ang pagiging Kristiyano mo, o ikaw ay hindi naligtas or mawawala ang kaligtasan mo. So hindi talaga siya usapang kaligtasan. Ang usapan dito ay patungkol po talaga sa pagiging pananatili sa Diyos at pagbubunga. Yun po talaga yung usapan po dyan. No, bakit ito sinasabi ng ating Panginoong Yesus? Kasi po, ang Panginoong Yesus, kasi nga ang senaryo na ito, si Jesus ay patungo sa Gethsemane upang manalangin, at parating na doon yung magtatraidor, si Judas. Opo. So, ang malalim na silip dito, pasok tayo sa before cross and after cross message. Ayan. Kasi hindi po ito nasisilip ng iba. Opo. So, pasok tayo before cross and after cross message. So, sa John chapter 15 verse 1 to 8, before cross muna tayo, no? Dito makikita po natin na yung self-performance pa ito, no? Kasi nga si Jesus, kasama pa nila, hindi pa naman namamatay, inilibing at muling mabubuhay po dito si Jesus. Kaya ang senaryo na ito ay before cross, so self-performance pa talaga. Kaya sabi ni Jesus, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, manatili kayo sa akin upang ako'y manatili sa inyo at nasa gayon kayo ay magbunga. So po, ang question, meron bang nanatili sa Panginoong Yesus? Wala, ni isa. Kaya nga pagdating nung si Jesus ay ipagkakanulo na ni Judas, nung siya ay dinakip na, ang nangyari, John chapter 16 verse 32, meron ba kaya? Meron? Wala. Wala. Sige, ako na lang magbabasa. So, ito yung senaryo. 16:32. Tama ba yung verse ko? Natin. John 13, 27. Ayan, ito nga. So, ganito nangyari. Nung si Jesus, yeah, verse 32, John 16:32, ito po sabi, darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak
tayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. So, pinangunahan na ng Panginoon, sabi ng Panginoong Yesus, magkakanya-kanya kayo at iiwan ako. So, walang nanatili. Sa Matthew 25:56, no, same scenario, no? Ibang ano nga lang, ibang chapter o ibang verses po ito. Pero same scenario lang din po ito. Matthew chapter 26:56. Punta tayo, Matthew. Ayan, 26 verse 56. Ayan, ngunit nangyari lahat ito upang matupad ang sinusulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. So malinaw na doon sa shadow pa lang sa Old Testament, alam na ang mangyayari na ang mga disciple iiwan si Jesus na nag-iisa. Kaya paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, pinapangunahan niya na ang mga disipulo, manatili kayo sa akin upang ako'y manatili sa inyo at magbunga. Kasi pag hindi sila talaga nanatili sa Diyos, hindi talaga sila magbubunga. Hello? Kaya mga kapatid, na po, etong sila, yung mga disciple, walang nakapanatili. Kahit si Peter na malakas ang loob lagi sa inyo, sabi niya, hindi kita iiwan, Lord, kahit na ako ay mamatay. No? Laging ganun ang bungad ni Peter, no? Lagi siyang ganun. Pero pagdating ng John 18:25-27, tingnan natin yung scenario. 18:25-27. May binigay ko bang verse? May binigay akong verse sa inyo? 13:27 sa akin. John 18:25-27. 13. Wala. Sige, ito na lang. John 18 verse 25-27. Yan. Samantalang naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit, siya'y tinanong nila, hindi ba alagad ka rin ng taong iyan? Hindi, sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin, ang pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tenga, hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus, halamanan? Muli na tinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. So, 3 beses na itinatwa ni Peter si Jesus. So, doon natin makikita na wala talagang nanatili sa ating Panginoong Yesus. Kaya laging paulit-ulit, pansinin niyo yung verse, chapter 15, verses 1-8. Laging sinasabi ni Jesus dito, abide in me and I will abide in you. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoon dito, no? 7 times niya nga sinabi yon. Kapag ilang beses natin nababasa yun, ibig sabihin, yun yung pinagdidikdikan ng Panginoon. No? Kaya ang mga disipulo, wala talagang nakapanatili sa kanila. No, wala nakapanatili sa kanila. So pagdating ng after cross, ano po? Yan, after cross message, eto na. Ang Diyos na ang makikita po natin dito. Una, yung self-performance sa before cross, sinasabi ng Panginoong Yesus, manatili kayo sa akin, kayo ang manatili, kayo ang gagawa. Ngayon na, after cross, eto na yung Trinity performance. Yung Diyos Ama, siya yung vine dresser, Diyos Anak, si Jesus, siya yung vine, at yung fruit na tinutukoy dito ay yung Holy Spirit. No, ito na yung Trinity performance. No? Pinahapyawan na ito ng Panginoong Hesus, hindi lang po ito napapansin kasi nga hindi binabasa yung verse 14. Sa verse 14, ganito ang pagkasabi sa John chapter 14 verse 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya ay iibigin ng aking Ama at kami papa sa kanya at siya ay gagawin aming tahanan. No? Pinahapyawan na ng Panginoong Hesus doon pa lang sa verse at sa chapter 14 ng John na ang Panginoong Hesus at ang Ama ay mananatili sa atin. No, nang sa gayon tayo ay makapamunga. So yan po yun. Kaya pagdating ng 1 Corinthians 3:16-23, ang nangyari, yung Holy Spirit na ang nanahan sa atin. So meron ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Holy Spirit na nanahan sa ating espiritu. No? At
ang nangyayari na ngayon, dahil na meron na tayong Holy Spirit sa buhay, anong nangyayari? Nagbubunga na. Yung fruits of the Holy Spirit, Galatians chapter 5, 22 to 23, meron na akong binanggit. Parang meron na akong binigyan sa inyo. Revelation, John pala, Pastor. Mateo 30. Matapos na to eh. Parang wala pang May binigay ka John dyan. 30 na ako. John 30. John 13. Wala na, patapos na. Sige. Sige. Wala na tayo. Ayan, so, eto na yung fruit of the Holy Spirit, no? Pansinin niyo po. Yung Diyos na naka-abide sa atin ngayon, no? Dahil tayo ay naka-abide na yung Holy Spirit, tayo ngayon ay nakakapamunga. No? At ang bunga na yon, hindi yung good works natin, yun yung Holy Spirit. No, nakakapamunga na ng sagana tayo, hindi dahil sa good works natin. Kasi nga tulad ng mga Israelite doon, kahit anong gawin nila, hindi talaga makapamunga ng tama or yung tinatawag ng bear much fruit na sinasabi ni Jesus. No, na talagang makakapamunga tayo ng sagana. Ang tanging paraan lang para makapamunga tayo ng sagana, yung Holy Spirit kailangan manaan sa atin. No? Kaya yung Holy Spirit ngayon, nag-i-indwell na sa ating buhay, sa ating spirito, kaya tayo ay nakakapamunga na ng sagana. At Diyos ang unang umibig sa atin, kaya tayo ngayon ay umiibig sa Diyos at sa ating kapwa. No po? At Diyos ang nag-abide na sa atin, Diyos na ang nanatili sa atin. Kaya yung prayer natin ngayon, may kasagutan na. Dati kasi dito, may kondisyon ang Panginoon. Kailangan ka munang mag-abide sa akin. Sa gayon, kahit anong hingin mo ay bibigay. Di ba sa verse, saan ba natin ito nabasa? Sa verse 7. Ayan, no? If you abide in me and my words abide in you, will ask what you desire. No? Kapag ikaw ay nanatili sa Diyos, hingin mo kung ano yung dinidesire ng puso mo. Pero ngayon, dahil merong Holy Spirit na sa buhay natin, nag-i-indwell na sa ating spirit, nagmamanifest na lang ito sa buhay natin. Pansinin niyo yung pagkakaiba po. Dati, kailangan pa nating magsumikap para sagutin yung panalangin natin. Kailangan tayo ang gagawa, luluhod, mananalangin. Pero ganoon pa rin naman, nananalangin tayo, pero ang prayer na lang natin, Lord, mag-manifest yung anong meron ako sa buhay ko. Kasi nasa atin naman na ang lahat. Ito po. Dati, ito po, in verse 7, no, kailangan mo pang mag-abide sa Lord, ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa, kailangan magpanatili ka, no, kailangan maging perfect ka, bago ibigay ng Lord yung desire ng puso natin. Pero ngayon, because of the Holy Spirit na nag-i-indwell sa ating spirito, yung prayer natin, Lord, salamat. Meron na akong mga bagay na ito at kailangan nila mag-manifest sa buhay ko. So, yun po yun. And Diyos ang nag-abide sa atin, kaya tayo ngayon ay nakakapamunga. At napapatunayan po ito na tayo ay mga lingkod ng Diyos at anak ng Diyos, no? Kapag tayo ay nagbubunga. Ulitin ko, ang bunga na tinutukoy po dito ay yung bunga ng banal na espiritu at hindi yung ating mga mabubuting gawa. Kasi po, hindi naman yan, kahit na magbunga ka ng mabuting gawa, hindi naman yan yung nakaka-please sa Lord. Ang nakaka-please sa Lord, yung ginawa ni Kristo sa cross. Yun lamang, wala nang iba. Kaya, ayan, and last, dito na po magtatapos. If we are connected to Christ, we are saved. Wala na yung pagtatalunan doon. Basta konektado ka sa Diyos, meron kang Jesus sa buhay, saved ka, no, 100%. Wala tayong pagtalunan doon dahil hindi tayo naligtas sa mabuting gawa natin, kundi sa tinapos na gawa ng Panginoon. And the evidence that we are connected to God is the fruit. No, wala nang iba. Kasi yung iba, akala naman, kapag hindi ka na gumagawa ng mabubuti, hindi ka totoong Kristiyano. Sa atin, iba. Ang Holy Spirit ang gumagawa sa atin. Yung Holy Spirit ang gumagawa sa atin. Hindi tayo gumagawa para sa Panginoon. Yung Holy Spirit na ang gumagawa sa atin. Kasi kung tayo lang gawa natin, kahit magbunga ka ng mabuting gawa, kung self-performance, wala, hindi aabot sa pamantayan ng Diyos. Pero kapag yung Holy Spirit na ang kumilos sa buhay natin, yun yung magpipis talaga sa Panginoon.
Amen? Kaya yun yung evidence, yung fruits of the Holy Spirit magmanifest sa buhay po natin. Amen? Kaya yun po, nawa ay malinaw po sa atin na ang John chapter 15 verse 1 to 8 ay hindi usapang Kristiyano na kapag ikaw ay wala sa Panginoon or hindi ka na natili sa Diyos at hindi ka nakakapamunga ay mawawala ang kaligtasan. So hindi. Kundi dahil meron na tayong Holy Spirit sa buhay, hindi na mawawala yung kaligtasan natin at nagbubunga tayo ng Holy Spirit. Yun yung fruits of the Holy Spirit. Amen? So yan po. Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay